Pagbaba ko ng bus, lakad-takbo ng ginagawa ko. Nasa dulo na ako ng parking lot sa gilid ng mall na bigla ako napahinto sa paglalakad. Napatitig sa matandang bumaba mula sa kotse. Nakaharap sa daraanan ko ang kotse, kaya ako nakatingin sa kanan na sakay nito. Nakikita ko at alam na daraan ako sa tapat nila. Hindi mo ba ako yayakapin, Gianni? Hindi mo ba na-miss ang matandang to sa harapan mo? Nagtatampo ang boses sa tanong sa akin ng matanda, na walang iba, kundi si Lolo Fidel. Lolo Fidel! Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Tinuturing ko siya na parang tunay kong lolo, kaya kahit hiwalay na kami ni Zion, gusto ko pa rin makilalang lolo niya. Kung hindi ko pa sasabihin, hindi mo ako yayakapin? Sabi niya sa akin. Bahagya pang pinalong aking balikat, pero mahina lang at di sapat para masaktan ako. Namiss talaga kita, Lolo. Kailan ka po ba nakabalik sa bansa natin? Dito na po ba ulit kayo maninirahan? Ang dami mong tanong. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. Maghanap tayo ng lugar na po pwede tayo makapag-usap ng mabuti. Agad akong pumayag sa gusto ni Lolo Fidel. Mag-half day na lang ako sa trabaho. Inalalayan ko si Lolo na makabalik sa loob ng kotse. Pagkatapos umikot sa kabilang pintuan at doon naman ako sumakay. Sa isang Japanese restaurant ako dinala ni Lolo Fidel. Ang driver niya di sumama sa amin. Mas gustong sa loob na lang ng kotse maghintay. Kaya dalawa lang kami ni Lolong pumasok ng restaurant. Alam ko ang nangyari sa inyo ng apo ko, Gianni. Sinabi sa akin ni Karen ang lahat. Sana ibigyan mo ng chance sa Zion na mapatunayan niyang mahal ka niya. Umpisa ni Lolo sa topic tungkol sa aming dalawa ni Zion. Humigop muna ako ng Japanese brewed coffee na in-order ni Lolo bago ako nagsalita. Natatakot ako, Lolo. Natatakot ako baka hindi mag-work ang aming relasyon at magkahiwalay lang ulit kami. Natatakot akong maling masaktan. Malapit na sagot ko sa kanya. Alam mo, Gianni, aaminin ko sa iyong totoo. Alam ko ang tungkol sa marriage contract ninyo ni Zion. Ngunit hindi ko kayo binukod dahil naramdaman ko na mahal ka ng aking apo. Pag-amin ni Lolo Fidel sa akin. Sinabi po niya sa inyong totoo? Kung ganun, bakit niya ako nais na bumalik sa bahay niya at ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang asawa niya sa harapan mo? Naguguluhang tanong ko sa kanya. My silly grandson doesn't know how to express his feelings for you, Gianni. Gumagawa lamang siya ng paraan para makasama ka. At alam mo bang dahil sa'yo, kaya niya binili ang Sunshine Shopping Mall? Napaawang ang aking bibig dahil sa aking nalaman. Binili ni Zion ang Sunshine Shopping Mall dahil sa akin? Bakit? Baka nagkakamali ka lang ng iniisip, Lolo. Bakit naman bibili ni Zion ang mall na pinagtatrabahuhan ko dahil lang sa akin? Di naniniwalang sagot ko sa kanya. Bakit niya binili ang mall na pinagtatrabahuhan mo? Of course, it's because he wants to see you every day. Gusto niyang mamonitor ang galaw mo at ang mga taong nasa paligid mo. Gusto niya malaman kung may karibal ba siya dyan sa puso mo na yung hiwalay na kayo. Paliwanag ni Lolo Fidel. Lalo naman akong di makapaniwala sa aking narinig. Pakiramdam ko lumobo sa saya ang aking puso dahil sa aking mga nalaman. Tama na pong topic tungkol sa amin ni Zion. Ang pag-usapan nilang natin kung ano pong ginawa mo sa abroad, Lolo. Nakangiting pag-iiba ko ng topic. Napailing na lamang si Lolo sa obvious sa pag-iwas ko na ipagpatuloy pang usapan namin tungkol sa pagitan namin ni Zion. Ngunit di lamang siya nagsalita tungkol dito. Masayang kinuwento na lamang niya ang ginawa nila abroad kasama ang kanyang anak na babae. Nalaman ko kaya pala natagalan sa pag-uwi ng bansa si Lolo dahil nagpapagamot din pala ito sa isang sikat na ospital abroad. Kaya pala mas lalo siyang lumakas at sumigla. Nabawasan na rin ang pamumutla ng kanyang kulay. Natuwa ako sa napakagandang progress ng katawan ni Lolo Fidel at nahiling ko na sana'y madugtungan pa ang buhay niya at hindi lamang 6 na buwan. Nalibang kami sa kwentuhan ni Lolo Fidel kaya hindi namin namalayan ang paglipas ng oras. Sa Japanese restaurant na rin kami kumain ng lunch at pinilit na lang niya ang driver niyang si Mang Anton na sumalo sa amin sa mesa dahil tiyak gugutumin to kakahintay sa amin. Pagkatapos namin kumain ng lunch, inihatid ako ni Lolo sa Sunshine Shopping Mall. Palabas na nga sana ako ng kotse nang pigilan ako ni Lolo sa aking braso. Nagtatakang nilingon ko siya. Pag-isipan mo na lang ang sinabi ko sa'yo, Gianni. Gusto ko na bago man lang ako mamatay, makita kong masayang aking apo, kapiling ang babaeng mahal niya. At huwag mong alalahanin ang Janinang yun. Dahil ngayong nandito na ako, ipinapangako ko sa'yo, hindi na makakatapak sa loob ng pamamahay ko ang babaeng iyon. Matagal pa po kayong mabubuhay, Lolo. At huwag po kayong mag-alala dahil
Pag-iisipan ko pong mabuti ang mga sinabi mo sa akin. Nakangiting sagot ko sa kanya bago ko tuluyang lumabas ng kotse. Kumaway pa ako sa kanya bago pa andarin ni Mang Angton palayo ang kotse. Nang wala na sa paningin ko ang kotse ni Lolo Fidel, tsaka pa lang ako pumasok sa mall. Habang naglalakad ako papunta sa kinatatayo ni Silvana, naramdaman ko ang kakaibang tingin sa akin ng kasamahan ko. Ano nangyayari? Bakit pagdaan ko sa tapat nila, parang may anghel na dumaan at bigla silang natahimik at nakatingin lamang sa akin? Di nakatiis sa tanong ko kay Silvana. Kaya ka nila tinitingnan ng ganon dahil pinagkarat ni Harleen na may karelasyon ka raw na dirty old man at nakita raw niyang nagyayakapan kayo sa may parking lot kaninang umaga. Nakasimangot na paliwanag na Silvana. Kalokohan? Si Lolo Fidel ang matandang tinutukoy nila. Siya nga ang lolo ni Zion at kakabalik niya lang mula sa abroad. Nalaman niya mula kay Karen ang nangyari sa amin ng kanyang apo, kaya pinuntahan niya ako para kausapin. Mahabang paliwanag ko kay Silvana. Sinasabi ko na nga ba, misunderstanding lang nakita ni Harleen. Kaso pinagkalat niya na kaya pati sa ibang department na malapit sa atin, yun ang pagkakaalam, na nakikipagrelasyon ka raw sa isang dirty old man. Mabuti pang ibang tao dyan, Ruth. Di na kailangan magtrabaho dahil may sumusuporta sa kanilang dirty old man. Narinig kong sabi ni Harleen sa kaibigan nito. Obvious na nais niyang iparinig sa akin ang mga sinabi niya, kaya nilakasan niya ang boses. Ako bang tinutukoy mo, Harleen? Bakit di ka nilang magtanong sa akin ng diretso dahil sasagutin ko naman ang tanong mo? Tigil ang galit na sabi ko sa kanya. Talaga? Aaminin mo ba sa amin na karelasyon kang dirty old man? At sa itsura pa lang na matandang yon, halatang ilang buwan na lang itatagal ng buhay at mamamatay na siya. Tiyak iiwan ka niya ng pamana kaya hindi ka na magtatrabaho dito. Nakataas kiri na wika ni Harleen sa akin. Biglang nagpantig ang aking tenga nang marinig kong sinabi niya tungkol sa kalusugan ni Lolo Fidel. Walang salitang nilapitan ko si Harleen. Malakas kong sinampal sa mukha. Oras na marinig ko pang magsalita katungkol kay Lolo Fidel, hindi lang yan ang matitikman mo sa akin. Namumulang aking mukha, dala ng pinipigil kong galit. Di ko napigilan ang aking sarili, kaya nasampal ko si Harleen. Tinitiis ko ang hindi magagandang salitang sinasabi niya sa akin, ngunit ibang usapan na kapag idinamay niya si Lolo Fidel. How dare you slap me? Galit na singhal ni Harleen, habang nakahawak sa pisngi na sinampal ang isa niyang kamay. Hindi lang yan na matitikman mo kapag mandamay ka pa ng ibang tao. Bakit, Gianni? Nahihiya ka bang malaman ng lahat na may karelasyon kang may 4 na M? Matandang mayaman na malapit ng mamatay, na hindi lang si Zerzai ang nilalandi mo, pati matanda na mukhang mamamatay na bukas nilalandi mo rin? Nangiinsulto ang tinging tanong ni Harleen. Mas lalo nagpantig ang tenga ko dahil sa sinabi niya. Muling namipad ang aking kamay at dumapos sa pisngi ni Harleen. At sa pagkakataong to, mas malakas ang sampal na binigay ko sa kanya. Akmang sasampalin din niya ako, ngunit mabilis kong nahawakan ang braso niya at isa pang sampal ang binigay ko muli sa kanya. Sa lakas ng pagkakasampal ko, natumba siya sa sahig. Walang hiya ka, Gianni? Galit na bumangon si Harleen. Sinabulutan ako. Syempre, hindi ako magpapatalo. Pareho ng mga mahaba ang buhok namin, kaya walang lugi sa aming dalawa. Kahit papakiramdam ko, matatanggal ng alit ko sa ulo, tiniis ko yun. Hindi ako duwag at umiiyak. Di ko hahayaang pagsalitaan at pag-isipan ni Harleen ang hindi maganda si Lolo Fidel. Nagpagulong-gulong kami sa sahig habang nagsasabunutan. Sampal at sabunot ang aming natatanggap mula sa isa't isa, ngunit walang kahit sino sa amin ang gustong bumitaw. What is going on here? Bigla kaming naghiwalay ni Harleen na para bang napasok kami sa isa't isa nang marinig ang malakas at galit na boses ni Zion. Bahagya ako nagyuko ng ulo dahil ayoko makita niya na dumudugo ang labi ko dahil sa malakas sa sampal na natanggap ko mula kay Harleen. Mahapdi rin ang mukha ko dahil sa kalmot, pero hindi lang naman ako ang ganitong itsura dahil mas malala ang inabot ni Harleen mula sa akin. Hindi lang labi ang dumugo sa kanya, pati na rin ang kanyang ilong. Sir Zion, Dad, help me! Si Gianni ang unang nanakit sa akin kaya pinagtanggol ko lang aking sarili. Siya ang nagpasimuno ng gulo. Sinampal niya ako dahil nalaman ng mga katrabaho namin na may karelasyon siyang matandang mayaman. Di naman ako nagsisinungaling eh. Nakita ko siyang may kayakap na matanda sa may parking lot ko kaninang umaga. Umiiyak na sumbong ni kay Harleen, kay Zion, at sa kasama nitong ama pala ni Harleen. Di na ako magtataka kung totoo ngang may karelasyon kang matanda. Sa itsura mo pa lang, tiyak gagamitin mo ang ganda mo para lang umangat ng buhay.
Dapat di ka nagpakita sa anak ko na may kayap kang matanda para hindi na malaman ng mga katrabaho nyo ang itinatago mong baho. Galit na sabi sa akin ng ama ni Harleen. Nang tingnan ko siya, may matagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakataas noong sinilubong ko ng tingin ng ama ni Harleen. No wonder masama ang ugali ng anak mo. Sir, may pinagmanahan naman pala. Nagmana siya ng ugali mong mapanghusga kahit di alam ko anong totoo. How dare you para sagutin ako? Galit na wika ng ama ni Harleen pagkatapos ay umangat ang kanan niyang kamay. Akmang sasampalin ako, ngunit mabilis na hawakan ni Zion ang braso nito. Subukan mo lang padapuin ang kamay mo sa aking employee at sinisigurado ko sa iyo ikaw ang mawawalan ng trabaho. Mariing banta ni Zion sa ama ni Harleen bago padarag na binitawan ang braso nito. Mr. Harrington, huwag mong sabihin kakampihan mong babaeng yan. Nakita mo naman ang ginawa niya sa anak ko. Nagsabi lang naman ang totoong anak ko kaya bakit siya magagalit? Pigil ang galit na kausap ng ama ni Harleen kay Zion. Yes, at nakita ko rin ang ginawa ng anak mo kay Gianni. Naniningkit ang mga matang sagot ni Zion. Halatadong pinipigil lamang nitong huwag magpakita ng galit. Paano ka nakasisigurong totoo nga ang sinabi ng anak mo, sir? May ebidensya ka bang nagpapatunay na hindi siya nagsisinungaling? Kausap ko naman sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo namang nakita kita kaninang umaga. Nakayakap ka sa isang matandang mayaman na mukhang malapit ng mamatay. Kaya siguro nilalambing mong matandang yon dahil alam mong malapit na siyang mamatay para ipamana niya sa iyo ang kanyang kayamanan? Ani Harleen. Talagang ipinagpipilitan nito na totoo ang mga sinasabi. Akmang magsasalita ako para ipagtanggol si Lolo Fidel, ngunit biglang dumating ang taong sanhi ng away namin ni Harleen. What's going on? Bakit ganyan ang itsura mo, Gianni? Tanong ni Lolo Fidel. Inalalayan to ng driver nito sa paglalakad palapit sa akin. Sinong may gawa niyan sa'yo? Galit na tanong ni Lolo. Nakita niyo na, Sir Zion? Dad? Tama ako, di ba? Yan na ang ebidensyang hinahanap ni Gianni. Siya yung matandang mayaman na nakita ko, kayakap kanina ni Gianni sa parking lot. Siya ang matandang karelasyon ni Gianni. Nakangising wika ni Harleen. Iniisip marahil siya na ang nanalo sa aming dalawa. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Wala kang galang? Galit na wika ni Lolo Fidel kay Harleen. O bakit, Lolo? Ide-deny mo ba na magkayakap kay ni Gianni sa parking lot kaninang umaga? Nakangising tanong ni Harleen kay Lolo Fidel. Wala itong kaalam-alam na lolo ng kanyang boss ang kinakausap niya. How dare you para kausapin ng bastos ang lolo ko? Madilim ang mukhang wika ni Zion kay Harleen. Biglang namutla ang mukha ni na Harleen at ng kanyang ama nang marinig ang sinabi ni Zion. Lolo mo ang matandang yan, Sir Zion? Di makapaniwalang tanong ni Harleen. So ang karelasyon pala ni Gianni, lolo ng may-ari ng mall na to. Karelasyon niyang lolo tapos inaakit naman niyang apo? Kapag namatay ang matanda, dito naman siya sa mas bata. What a great plan. Santos, from now on, you and your daughter are fired. So get her lost in my sight bago ko pa makalimutan na isa siyang babae at baka ano pang magawa ko sa kanya. Naggangalit na mga ngipin na kausap ni Zion sa ama ni Harleen. Bakit kami ang sasisantihin mo, Mr. Harrington? Hindi ka ba natutuwa na natuklasan mong pareho kayong maglolo na tinutuhog ng malanding babaeng yan? Galit na tanong ni Mr. Santos kay Zion. Sa halip na sagutin agad ang tanong ni Mr. Santos, isang malakas na suntok sa mukha ang binigay ni Zion dito. Natumba to sa sahig na agad nilapitan ni Harleen at tinulungang makatayo. For your information, Santos, ang babaeng tinutukoy ninyo na karelasyon ng lolo ko ay aking asawa. Do you hear me? Gianni is my wife. Galit na sigaw ni Zion. Mukhang tuluyan ang napatid ang pagtitimpi nito. Hindi lang ang mga taong nakakarinig sa sinabi ni Zion ang nabigla, kundi maging ako rin. Dahil hindi ko inaasang aaminin niya sa harapan ng kanyang empleyado ang aming relasyon. Pero teka, di ba't hiwalay na kami? Bakit asawa pa rin niya ang pakilala niya sa akin sa mga empleyado niya? Okay lang po ba kayo, Lolo? Nag-aaral lang tanong ko kay Lolo Fidel habang bumababa kami sa kotse niya. Pagkatapos na nangyaring kaguluhan kanina sa mall, inalis si Zion ang mag-ama sa trabaho. Ako naman sinamahan si Lolo pa uwi sa bahay nila dahil bigla itong nanghina matapos malaman ko anong dahilan ng pag-aaway namin ni Harleen. Gusto sanang sumama ni Zion na maghatid sa lolo niya pauwi sa bahay nito dahil nag-aalala to sa kalagayan ng matanda. Ngunit may meeting ito para sa official dismissal sa ama ni Harleen.
Gusto sanang sumama ni Zion na maghatid sa lolo niya pa uwi sa bahay nito dahil nag-aalala to sa kalagayan ng matanda. Ngunit may meeting to para sa official dismissal sa ama ni Harleen at pagkatapos pupunta to sa isa nitong kumpanya, ang Salvatore Conglomerate. May meeting daw sa mga shareholders kaya gumagawa na naman ng hakbang ang tito nitong si Juno para maagaw ang peso ni Zion. Sinasamantala yata ni Tito Juno na madalas wala si Zion sa kumpanya dahil nasa Sunshine Shopping Mall ito para ma-brainwash ng ibang mga kapanalig ni Zion sa kumpanya. Okay na ako, Gianni. Salamat sa paghatid mo sa akin. And I'm sorry because I've caused you so much trouble today. Paumanhin sa akin ni Lolo nang tuluyan kaming makalabas ng sasakyan. Hindi niyo po kailangan mag-sorry, Lolo. Wala po kayong kasalanan sa nangyari. Ang may kasalanan si Harleen. Sobrang masama ako mag-isip. Napakasama talaga ng ugali niya. Kaya bagay lang sa kanyang tinanggal siya ni Zion sa trabaho, pati na rin ang kanyang ama. Nakasimangot na sabi ko kay Lolo Fidel. Pero nakabuti rin ang nangyari. Maliban sa hindi ka naguguluhin ng babaeng yon, pinakilala ka pa ni Zion sa kanilang lahat bilang asawa niya. Kaya bumalik ka na rito sa bahay, Gianni. Hinawakan ni Lolo Fidel ang aking mga balikat. Nakikiusap ang mga matang tinitigan ako. Lolo Fidel, okay, I got it. Di na ako makikialam pa sa inyo ng aking apo. Hahayaan ko na lang na kayong magresolba sa anumang hindi pagkakaunawang nangyari sa inyo noon. Sumusukong wika niya sa akin. Ngunit sana lang pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo, Gianni. Di ako nakasagot sa kanya dahil biglang lumabas sa pintuan si Karen at nag-aalalang lumapit sa amin. Ano nangyari sa'yo at parang nanlalata ka, Lolo? Are you okay? Inawakan nito sa braso si Lolo. Inalalayang makapasok sa loob ng bahay. Ano bang nangyari kay Lolo Gianni? At bakit kayo magkasama? Wala to, Karen. Binisita ko lang sa Gianni sa pinagtatrabahuhan niya, pero nahilo ko at sinamahan niya ako pa uwi. Di sinabi ni Lolo kay Karen ang totoo, para siguro hindi na mag-alala pa ito sa kanya. Sabi ko naman kasi, kapag pupuntahan mo sa Gianni, isama mo ko. Pagkagising ko kanina, nakalis ka na raw, sabi ni Felix. May halong paninisi ang boses na wika ni Karen, ngunit di naman galit kundi nag-aalala lang to sa kalusugan ng matanda. Nandito na po kayo sa bahay ninyo, kaya aalis na po ako, Lolo Fidel. Karen, biglang paalam ko sa kanila. Baka umuwi si Zion, ayoko magpang-abot kami sa bahay niya. Hindi mo ba sisilipin man lamang ang dati mong silid, Gianni? Tanong sa akin ni Lolo. Tama si Lolo Gianni. Nandito ka na rin lang, silipin mo ng silid mo. Araw-araw pinapalinis yun ni Zion sa mga katulong, ngunit di pinapagalaw ang mga gamit. Naniniwala kasi siya na isang araw, babalik ka sa bahay na to para muling makasama namin? Ani Karen. Talagang naninibago ko sa pagbabago ng kanyang pagtrato sa akin, ngunit natutuwa ako dahil mabait na siya at tunay ang pag-aalalang nakikita ko sa mukha niya para kay Lolo Fidel. Dito ka na rin mag-dinner, Gianni. Ipapaluto ko kay Felix ang paborito mong pagkain. Nakangiting wika naman ni Lolo Fidel. Ipapahatid na lang kita kay Zion mamaya, pauwi sa tinitirhan mo. Kapag dito ako mag-dinner, magpapang-abot kami ni Zion. Iniiwasan ko nga mangyari yun tapos siya pa maghahatid sa akin pauwi. Naku, wag na po, Lolo Fidel. Gusto ko na rin pong makauwi na sa bahay para makapagpahinga ako at mapagamot kong aking sugat. Magalang kong tangge sa alok ni Lolo Fidel. Mauna na po ako. Bago pa ako maling mapigilan ni Lolo Fidel, agad na ako naglakad palabas sa bahay nila. Sandali lang, Gianni. Palabas na ako ng gate nang bigla akong pigilan ni Karen na humabol pala sa akin palabas ng bahay. Bakit, Karen? May kailangan ka pa sa akin? Ano ba talagang nangyari kay Lolo? Hindi ako naniniwalang nahilo lamang siya. Tsaka, bakit nga pala ganyan ang itsura mo?